May buntag mga kaigsuonan ug happy Sabat. Gihangyo na ko ang nasa gawas na musulod na aron sa pagsugod sa atong service. Alang sa pagsugod, mag-ampo sa ta. Heavenly Father, we gather in your presence today with open hearts and minds, ready to worship and praise your holy name. We ask that you bless this time of worship so that we may be uplifted and inspired by your presence. In Jesus' name I pray, amen. For our first song, let us sing Lord in the Morning. Lord in the morning thou shalt hear my voice ascending up. Will I direct my path to thee, lift up mine eye up to the hills where Christ is born to plead for all his saints. Presenting up his Father's throne, our songs and our praise. Oh, may thy Spirit guide my feet of righteousness, make every path of duty straight, and pray before my faith. The man of God and fear thy name shall see their hopes fulfilled. The mighty God will compass them with favor as a shield. For our next song, hymn number 127. All hail the power of Jesus' name. Hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. The seed of his trust, choose and raise, he ransom of the fall. Hail he who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Hail he who saves you by his grace, and crown him Lord of all. Let every king, let every tribe on this terrestrial bourne to him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe, and crown him Lord of all. That with yonder sacred throne we at his feet may fall, join in the everlasting song, and crown him Lord of all. Join in the everlasting song, and crown him Lord
Che. Happy Sabbath mga igsoon. So sa yun no, alas 8:22 na mga igsoon. So nalipay ta nga nakasugod ta sa atong oras nga kining gitakda alas 8:15. So praise the Lord niya na mga igsoon. So nalipay pod ang Sabbath School Department mga igsoon nga diin ikaupat karon nga Sabado ang nasaidan ang mga bata o ang Children's Department. So nagtan-aw ko sa ilaha. So naanas lang tanan mga participants. So dasig kayo. No, murag na-excite sila ba nga naa sila part o bilong dahil sila. So nindot pod ang nahimo nga meeting tong niagi nga ang mga bata gihatagan og kining higayon nga makatindog din sa taas kay mo man nagiingon diha nga train up a child when you should go and he not depart from it, no? Una nga i-train gyud nato sila may igsoon aron nga sunod kay sila man gyapon ang kami youth sunod matiguang na pod di na pod mahimong youth, sila na pod ang mahimong youth ug sila na pod ang modala dinhi. So akong ginahangyo tong atong mga participants nga mga bata nga musaka na ta dinhi. Gawas lang to sa lesson unya na mo o katong sa promotion sa gaseta o sa intermission din hinata sa taas. O nining kabuntagon mga igsoon sa makausab happy Sabbath sa tanan. Balipayon nga adlaw ipapahulay o nining adlaw nga Sabado atong himayaon ang Dios sa espiritu o sa kamatuoran, no? Nakoy gitan-aw nga message kagabi mga igsoon atong Huwebes di ay nga giingon ni Pastor Edgar Buhos taga Cebu na siya nga ang Sabado kung ang taga lain naislay pista kita pod na ako tay pista kaso ilang pista tinuig pero sa tuwa kada semana, no? Ang atong pista di ay may igsoon kada semana kundi mao ang adlaw nga Sabado pista na sa ato no? Feast of the Sabbath. So, lahi lang ilang ang ilang pista kay naa may mga sayaw, mga bahakhak, mga unsa pa na diya. Pero ang ato sulim og malipayon espirituhanon nga pista ning ato may igsoon. Nya bililhon pagid may igsoon kay ang pista nato naa ang magbubuhat sa universo, no? Ang ato ang buhi nga Dios. Una nga kung naslay pista, naapod ay pista, ang kaapan lang sila wala sila ang Ginoo naging-uban, kundi sa ato ang pista matag semana nga naa ang ato ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. So nining kabuntagon mga igsoon, wala ko'y gi-memorize lang nako to atong sequence sa ato ang Sabbath School. Ang ato ang song leader ning kabuntagon, Sister Jibian Sinahon Inga, og siya usa maghatag sa ato ang opening song. O sa ato ang opening prayer, ako nang nakita na o andam na sila si Sister Sofia Bangkiao, siya maghatag sa ato ang opening prayer o opening prayer dayon welcome remarks sa presider mga igsoon. So murag mao ni akong welcome remarks mga igsoon para tuloy-tuloy na ta. O sa ato ang intermission song, ready na ang atong mga kabataan sa ato ang intermission song, youth girls na magdala ni ini, o sa ato ang balita sa kamisyonan nga mao atong gaseta, Mission Spotlight, pagadalhon kini ni Sister Shane Castaneda. So nanas sila din ha. So ang ato ang special song usab, Brother Gerald Sinahon, siya maghahatag niini sa ato ang special song o sa ato ang promotional talk nga gitaytilan siya og Birthday in Thanks. Paghahatag usab kini ni Brother Macbain Castaneda. So saka na ta din sa taas. O usab sa ato ang pagkahuman sa ato ang promotional talk, dito kolektahon ang ato ang mga kining Sabbath School offering o sa paghuman sa ato ang Sabbath School offering mga 2 or 1 minute ato nasab nga paminawon ang mga summary sa ato ang
lesson nini nga semana nga pagadalhon usab sa ato ang mga children. Ako lang basahon kay nakalimot ko sa mga participants. So ining kabuntagon mga igsoon atong hatagan og higayon nga ang balaang espiritu nga ig-uban kanato ato ang hatagan og kalinaw o kalipay kay adlaw na sab nga Sabado naa ang Ginoo sa ato ang ig-uban. Og akong ihatag ang higayon sa ato ang song leader alang sa iyang opening song og ako ay yung presider nining kabuntagon, Brother Vincent Colintas. Happy Sabat ug may muntag. For our opening song, hymn number 11, Wake the Song. Let's all stand. Wake the song of joy and gladness, inner bring your noblest days, banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory while our thoughts we raise above, telling still the old story. Redeeming love, make the song, the song of joy and gladness. Make the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of thy reign. May each heart us here be gathered, shall we gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Send upon us, Holy Spirit, us dear to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Leo, Lord that heaven, our loving Father in heaven, we humbly come before thee. Lord, and with thanksgiving in our hearts. Lord, as we start to Sabbath School program, please be with us and guide us to your Holy Spirit. Bless each one of us and bind us with the cords of love, with the forgiveness in our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning and happy Sabbath. So, January 20, 2024, time started 8:15. Song service, gihatag kini sa tong song leader, Sister Ging Rebusa. Nasunod ang welcome remarks by the presider. Nasunod ang opening song ug ang opening prayer ni Brother Jeff
Ribusa. O gisunod ang intermission song sa tanang mga kabatanunan. Gisunod ang guest setup by Sister Mona Lisa and Sister Jenny. And gisunod ang special song ni Brother Genesis Sinahon o ang promotional talk ni Sister Normilin Calamiton. Para sa atong lesson study, naguluhan The Lord Reigns. Sa Saturday, gihatag sa ato ang ni Brother RJ Dayaday. Ang Sunday, gihatag ni Roland Hilika. Ang Monday, gihatag ni Jonalyn Galamiton. Ang Tuesday, gihatag ni Genesis Sinahon. Ang Wednesday, gihatag kini ni Jeremy Galamiton. Ang Thursday, gihatag ni Josriel Dayon. Ang sunod ang Friday ni Brother Vincent Colintas. Ang sunod ang closing song and closing prayer by Sister Heart Samli. Ug ang music in charge that time, Brother Jerry Zapico. Ug ang inyong presider, Normilin Galamiton. Then time ended 9:45 a.m. Okay. So mo kato ang ato ang nahimo nga sequence sa program ni aging Sabado. Gidala kato ni Sister Normilin Galamiton o ayha tamo adto sa ato ang gasita. Ako gihanahangyo ang mga juniors girls nga maghatag sa ilahang intermission song alang sa ato ang gasita. Ng tubig sa batis ay lumalagasgas sa tabi ng bato, ito'y lumahampas. Batis na walang tigil sa pag-angkas at saan marami ang nabubuhay, marami rin namamakan. Tapos ng batis sa buhay ng tao, sa tagpo sa bahay ito.
Good morning, everyone, and happy Sabbath. Van's mission to Spain. Franz Starban and his brother Walter were the first Adventist missionaries to bring the Adventist message to Spain. Frank, along with his wife Martha, established schools and churches, baptized families, and prayed, significant in the growth of the Adventist community in Spain. To the continue of Mission Spotlight, I have uploaded video for everyone to watch. Where are offerings being used? First missionaries who brought the Adventist message to Spain. One of 12 children, Frank was born in the U.S. into a large Californian family. He earned a degree in theology in 1899 from Hillsburg College, now Pacific Union College. At a camp meeting in Fresno, Pastor Arthur G. Daniels, the president of the General Conference, called for volunteers to go preach the Adventist message in new territories. Frank and Walter volunteered because they had worked among Hispanics in Arizona and Nevada and had some knowledge of the Spanish language. They were sent to be the first to preach the Adventist message in Spain. Frank was 26. They arrived in Barcelona in 1902. Before long, they moved to the city of Sabadell, where they established a school. Missionary work, Cole Porter ministry, and public lectures soon bore fruit, and 3 people were baptized. 2 years after his arrival, Frank fell ill with smallpox and had to return to the United States. 1 year later, he returned to Spain healthy and now married to Martha M. Farnsworth. Soon after, Frank was ordained to the ministry. He moved with his family to the province of Teruel, where he baptized several families the following year. Their descendants would later become martyrs. In 1912, Frank helped establish the first 2 churches in the first in Barcelona and the second in Arica. While living in Spain, Frank and Martha had a daughter, and 2 years later, a son. Frank became the second president of the Spanish mission and worked in Spain until 1923, when exhausted from work and sick, he returned to the United States. After a life of service, which included pastoring and evangelizing, he died in Fresno, California on April 25th, 1924. Frank Starr Bond and his family's legacy is still felt in Spain, where today there are more than 17,000 Adventists. However, an increasing number of people in this country claim no religion at all. Please pray for the work in Spain as Adventists spread a message of hope. To read the entire story about Frank Starr Bond and other articles, visit the Encyclopedia of Seventh-day Adventists at encyclopedia.adventist.org. That's all, and happy Sabbath, everyone. Check. So ang ato ang gasita, nakita nato nga about siya sa history sa Seventh-day Adventist nga naay usa ka lugar niadto nga wala gyud usa nga Kristiyano o pinaagi sa ato ang mga missionary kadtong dapita naa na di ay siya 17,000 nga mga Seventh-day Adventist. So pinaagi sa mga buhat mo nang giingon diha migsuon nga kita nga iglesia
buhi gyud kay nagatubo man mga igsoon. Mo na nga dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Og nini higayon na usab, ato na usab gihatag ang ato ang special song alang sa ato ang promotional talk. Ang atong special song mga igsoon paghatag kini ni Brother Gerald Sinahon. Someone's crying, Lord. Kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Someone's praying, Lord. Kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Someone's crying, Lord. Kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. So salamat sa to ang special song na gidalit kanato ni Brother Gerald Sinahon o usab nining ato ang ikaupat na Sabado ang promotional niini mao ang gitaytilan siya Birthday in Thanks nga giandam o gipangandaman ni sa ato ang Children's Department Brother Macbin Castaneda. Atong ihatag sa iya higayon. Good morning, everyone. Happy Sabbath. Sabat. So makita sa Salmo 139 verse 13 to 14. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Hidayay ko ikaw kay ikaw ang may kamang kahadlukan, katingalaan ug kahibulongan. Ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud akong ini. Mamahimo kitang mapasalamaton sa Ginoo kay siya ang naghatag kanato og kinabuhi. Ihatag nato ang pagdayeg sa Ginoo. Isalig nato ang tanan natong gusto sa
atong kinabuhi kay siya ang nasayod sa tanang kaayuhan para sa ato. Busa kita mamahimo mapangayo ay mapa, sa ato ang nadawat nagpang sa atong Ginoo sa atag sa ungol niya sa ato sa bakan sa atong inahan ug ang ulay nahi pa nahi pahinumdum kanato tanan ang Ginoo walay pa buas paghigugma kanato tanan ug pagkamang hinatagon panalanginan o kinilang mga kaigsuonan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Amen. So, ang promosyon, pasalamat ta mga igsoon nga ang atong mga kabataan wala gyud sila libalibad no sa ilahang mga bahin. So, atong makita mga igsoon nga mga kabataan wala gali sila mobalibad sa ilang mga part no kita pakaha kung hatagan tagbahin. So, praise the Lord mga igsoon nga diin makahimo gani ang mga bata bisan scripted ang ilahang mga mensahe pero ilag gyapon nga gipakandaman mga igsoon. So hinaot nga ingana gyapon ta mga igsoon nga dili ta mobalibad kung unsay may ihatag sa ato ang atahas o part sa atong matag simba nining adlaw ipapahulay. So sa ninintak na mga igsoon medyo sayo pagid sa mga igsoon no? Pero ato hatagan atong higayon nga makakolek ang ato ang mga sekretary. So atong mga sekretary kung naa nabakha sa ato ang Sabbath School. Murag wala po din hitong ato ang green nga papel. So murag naa pa to sa ato ang treasurer ang ato ang mga kahimanan sa ato ang by class. So by the way may igsoon, ang ato ang lesson di ay pwede ko mo tan-aw sa atong sequence sa lesson. Gagmay. Okay. Sa ato ang lesson mga igsoon, ang Sabado o Domingo pag-dalhon kani ni brother anak sa atong elder, head elder din sa atong iglesia, brother Dranil Ordinio, Neldran Ordinio, og sa Lunes mga igsoon, dalhon usab kini ni Sister Red Dapodel Stares, og sa Martes mga igsoon, Joseph Pangkiaw, og sa Merkules mga igsoon, pagadalhon kini ni sa man Wednesday. Okay, Gerald Sinahon, og sa ato ang Huwebes. Okay, naana ba siguro diri si Shane Rivero? Masig naana sa atong Bernice mga igsoon. So kumpleto na atong mga participants og si Abigail di atong sa Wednesday mga igsoon dayon si Gerald na sa ato ang Gerald Sinahon sa atong Huwebes og ang sa Bernice mao si Shane Rivero. So before ta magsugod sa ato ang lesson mga igsoon ining kabuntagon akong gihangyo si Elder Sinahon sa pag-anhing sa taas aron sa paghatag sa maong pagbukas sa atong lesson sa pag-ampo. Maindog kay igsoon magampo ta. Gamahanan nga Dios amahan ini nga adlang ipapahulay
kami nakahimo sa pagdaig paghimaya diha kanimo Dios. Salamat Ginoo sa maong programa sa mga kabatanunan. Nga imo kining magamit amahan samtang sila magatubo sa espirituhanon kapag tubo Dios. Na kini mga batanon karon Ginoo among ginadala diha kanimo. Magahangyo kami kanimo Dios tungod kay ikaw man ang tag-iya sa kaalam ug kay balo. Tagay amahan ang mga kabataan ug kaalam nga langit nun. Giyahi ang ilang mga ngabil ang magagula sa ilang mga pulong nagagikan kanimo Dios. Salamat usab Ginoo sa pagbantay sa nimo sa mga katawhan karon nga nagpadulong sa naglalay iglesia sa Dunaw sa Yuta. Labi na sa mga kaigsunan na nagapadulong usab sa Commonwealth Church. Naron kami man iusa sa pagdaig paghimaya niya kanimo. Ginoo, tagay kami kaalam nga lington kaming tanan aron masabtan namo ang imong balaang mga pulong. Ug kini makahatag ka ng dugang pagtuo, pagsalig diha kanimo Dios. Salamat usab Ginoo sa imong gugma ug kaluoy ug pasayloa kami sa mga kasaypanan sa buhat man ug sa mga pulong. Kaya kinantangan gitugyan diha sa gahong ni Hesus Kristo pasal manaluwas. Amen. So atong higayon sa Sabado alang sa ato ang lesson. Good morning and happy Sabbath, everyone. Our lesson for this week entitled The Lord Hears and Delivers. Our memory text is found in Psalms 34 verse 17. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is not a distant and passive God. He knows us, cares for us, defends and liberates us. God hears us and acts on our behalf. This was the experience of the people of Israel and the experience of the psalmist who cried out to God in times of difficulty. We are not alone in our difficulties. We have a Lord who comes to our defense. In our study for this week, we have learned that on Sunday, the Lord knows. Psalms 139. Monday, the Lord cares. Psalms 121. Tuesday, the Lord is our refuge. Psalms 91. Wednesday, the Lord defends. Psalm 17, and the Lord delivers. Psalms 114. Thursday, the Lord hears and saves. Now let us give time to our next panelist. Good morning and happy Sabbath, everyone. My assignment is Sunday lesson is entitled My Frame Was Not Hidden from You. To simplify this, the Lord knows. O Lord, thou hast searched me and know me. Psalms 139 verses 1. David is aware that his entire life is transparent before God. Psalms 139 verses 2 to 3. God already knew him before he was born since God was who made him grow in his mother's womb. Psalms 139 verses 13 to 16. You can meet God wherever you go because God is in every place. If you ascend to the highest heavens, he is there. If you go down to the deeps, so he finds you. If you turn to the east, the wings of down, he guides you. If you head west, the end of the sea, his hand
defends you. Psalms 139 verses 7 to 10. There is no place so dark that it can hide you from the presence of the Psalms 139 verses 11 to 12. But David does not seek to flee. He wants and desires to be examined by God. Now, this wonderful truth about God, knowing us intimately, should not scare us, but instead drive us into the arms of Jesus and what he had accomplished for us at the cross. As the one who knows all about us, God can help and restore us. Mayong buntag kaninyong tanan ug happy Sabbath. Ang ako ang bahin karon nga buntag kay ang title kay Assurance of God's Care or in Bisaya pasadig sa pagtagad sa Dios. Kini nga leksyon nagpahinumdom kanato nga una, no matter how desperate your situation, God hears and He acts on our behalf. Mabasa sa Salmo chapter 9 verse 10. Kaduha, there is hope for everyone who seeks the Lord's favor. Psalm 16 verse 8. Ikatulo, in Psalms 121, we find a description of our helper and guardian, that first, he will not allow us to sleep on the path of life. Verse 3. Second, he constantly watches over us. Verse 4. Third, he gave us physical and spiritual refuge. Verse 5 to 6. Verse 5. Si Jehovah mao ang imong magbalantay. Si Jehovah mao ang imong salibong sa imong tuong kamot. Verse 6. Ang kainit sa adlaw, dili mo luya kanimo sa adlaw. 4. He is always at our side to defend us. Verse 7. 5th, He will take care of us at all times and all places. Verse 8. Padayon ta sa ikaapat. Where to go to seek help in difficulty? To the mountains, to economic power, to the political powers, to our family and friends. Psalms 121 verse 1. Ikalima. Although they can be a help, but all of them can fail us. There is only one who never fails. That's our God. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Psalms 121 verse 2. Praktikal na mga pagtulunan nagpahinumdum kanato nga we trust in God's constant care and protection, knowing that He never slumbers or sleeps. Turn to God as our ultimate source of help. And refuge rather than relying on worldly powers or human resources. Lastly, seek assurance in the fact that our God, the creator of heaven and earth, is our unfailing source of help in all circumstances. Dili lang po to kung akong ihatag sa ang panahon sa sumunod nga magsusulti. Daghang salamat. Ngapon sa tanan. Buntag. Sorry. Ang akong bayan mga igsoon, nag-ingon dere nga si Jehovah maoy usa ka dalangpanan sa kalisdanan. Si Salmista David sa makadaghan nakahibalag sa nagkalaing-laing mga matang sa kalisdanan. Ang mga leyon nga iyang giatubang sa
sa dihang magbalantay pa siya sa mga karnero hangtod sa iyang pagkahari. Ang mga higante nga iyang nga mga kalisdanan niyang napuntog. Unsay sekreto ng David? Nganong 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 nakasugakod man siya. Kung tanan ako si Bebiko. Amen. Isa pa gusto mo tuwag. Matanan ako si ano, si Israel. Amen. Sa Salmo 91 ningon. Nag-ingon si David nga si Jehova mao ang akong dalangpanan ug saliganan. Si Jehova mao ang labing hataas ug gamhanan sa tanan. Kung kita mosalig ug modangop ngadto sa Dios, anaa kita sa ilalom sa landong sa iyang mga pako, bisan pa sa mga dagkong kalisdanan. Aduna kitay kasiguruhan siya ang atong Dios nga muluwas kanato. Daghang salamat. Happy Sabbath. Good morning everyone and happy Sabbath. Karong kabuntagon ako'y magadala sa leksyon sa Miyerkules nga giuhuluhan og manlalaban og manluluwas. Kaning manlalaban og manluluwas mga igsoon, mo ni si Kristo nga atong manlalaban og manluluwas. Bisan pa sa una hangtod karon, si Kristo mulaban sa ato og muluwas. Kay dari sa Salmo 144 nga nag-ingon, daw unsa kabalaknon ang paghulagway sa kahibulungan nga pagluwas sa Dios sa iyang katawhan gikan sa Ehipto dito sa pagkaulipon dito sa Ehipto nga gihatag diha sa Salmo. So nagpaano dari mga kaigsoon nga ang Ginoo ang mga katawhan niya sa Ehipto nga giulipon iyang giluwas og nagsugo siya og isa ka tawo nga mo si Moses. Og dili lang si Moses kundi uban na pod sa mga milagro nga iyang gihimo. Bisan kay dito ang dagat iyang gipahimo nga burag dugo kapula o ang suba nga iyang gipikas para lang makaagi iyang katawhan gikan sa pag-ulipon dito sa Ehipto. Bisag sa ato karon mga kaigsuonan nay panahon nga moabot ang sandilo, kita burag mawadan tag freedom sa pagsimba kay ang sandilo mo nay sugo sa gobyerno nga mosimba jud tag Domingo. Isa unsa may tabo mo kita makaigsunan dili ta mahadlok ana kaya Ginoo mo padala og tao aron sa pagluwas kanato og dili lang pod sa mga milagro pod. Og dari sa manlalaban karon ang Ginoo usa ka manlalaban pero maabot ang panahon nga ang Ginoo dili na maglalaban sa ato kundi usa na siya ka maghukom. Karon bisan unsa pa imong sala, bisan unsa ka dako, bisan unsa ka pula simsog sa imong sala, ang Ginoo kaya mo paputi. Bisan pa unsa imong sala, nakapatay man ka, nakapangawat man ka, basta mangayo lang kag pasaylo sa Ginoo, tinud anay kana pasayloon sa Ginoo.
Pero moabot ang panahon nga bisan saon nimo lodlohod og hilak-hilak sa tubangan, dili na jud mo pasaylo ang Ginoo sa imo. Kay diari sa atoa mag-una ang kamatay. Unahon ang mga elder pagpatay sa Ginoo. O kita mga igsuonan, wala na tay kaluwasan ani kay sirado na ni sa Ginoo atong kagawasan. Pero sa gawas, wala pa napasilay kaluwasan para sa pag ano sa Ginoo. Pero kita wala na. O pag moabot ang mga panahon ngayong ani karon privilege pa kay nato nga magsimba karon nga Sabado kay sunod dili na ta kasimba tungod sa atong pamalaod sa gobyerno karon nga sandilo. O karon atong tinudon atong pagsimba bisan sa mga gagmay nga butang atong bantayan nga di ta makasala nga Sabado karon. Bisan gagmay lang nga butang kay moabot ang mga panahon nga dili na ta makahimo sa pagsimba nakapayong ani o mo lang kato ako minsay og may buntag. Ay buntag mga suon. Happy Sabbath. Ang tema nako sa Webis panabang gikan sa santuaryo. Ang ulagway sa espiritu o pisikal nga tabang masabtan nga makita diya sa kaulugan sa santuaryo. Ang santuaryo maoy usa ka dapit sa panabang sa kasiguruhan ug sa kaluwasan. Ang santuaryo maghatag og usa ka pasilungan ngadto sa nasamo. Ang igsoon akong basahon ang Salmo 68 verse 5 ambako sa 35. Ang Dios nga nagpuyo sa iyang balaang templo nag-amuma sa mga wala nay hamahan o nanalipod sa mga biyuda. 35. Pagkakahibulungan gayod sa Dios ang Dios sa Israel diha sa iyang puloy-anan naghatag siya kusog o gahom sa iyang katawhan dayga ang Dios. Ang dalangpanan diha sa santuaryo nagalabaw sa kasiguruhan nga gihatag sa bisan diing ubang dapit sa kalibutan. Tungod kay diha sa santuaryo nagpuyo ang Dios sa person na ang presensya sa Dios dili lamang sa templo ingon nga usa ka lig-o nga gambalay maghatag og kasiguruhan sa sama nga kaagi ngingon sa bukid diin nagpuyo si Jehova ang bukid sa Sion nagalabaw sa ubang mga bungtod bisan og sa kaugalingong niini usa kadto ka balaan nga bukid kay ang atong labaw saserdote dili siya nga dili arang nga mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon hinunua usa siya nga tanang paagi tintal ingon kanato inunoon wala makasala sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya aron makadawat kita kaluoy o makaplag kitag grasya nga makatabang kanato sa panahon sa
mga teksto nagkaabay sa gisulti sa salmista bahin sa santuaryo. Ang akong tubag ani nga pangutana, ang serbisyo sa santuaryo nagrepresentar sa kaluwasan nga makaplagan diha kang Hesus. Ayong buntag mga kaigsuonan ug happy Sabbath. Ang title karon nga semana kay The Lord Hears and Delivers. The righteous cry out, the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Psalms 34 verse 17. The Lord is not distant and possessive God. He knows us, cares for us, defends and liberates us. We are not alone in our difficulties. We have a Lord who comes to our defense. Why? Because the Lord knows. Psalms 139. The Lord cares. Psalms 121. The Lord defends. Psalm 17. The Lord delivers. Psalms 114. The Lord hears and saves. O Lord, thou hast searched me and known me. Psalms 139 verse 1. You can meet God wherever you go because God is in every place. If you ascend to the highest heavens, He is there. If you go down to the depths of Sheol, He finds you. If you turn to the east, the wings of dawn, He guides you. If you head west, the end of the sea, His hand defends you. Psalms 139 verse 7 to 10. Ang saad ani nga adunay Ginoo nga makig-uban nato bisan asa pata. Ang pangutana mga igsuon. Basig naa pa kay kinakuptan karon nga mahadlok pa ka nga makabalo ang Ginoo. Hinumdumi, He knows. The Lord care. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Psalms 121 verse 7. There is hope for everyone who seeks the Lord's favor. Psalm 16 verse 8. In Psalms 121, we find a description of our helper, help and guardian. He will not allow us to slip on the path of life. Verse 3. He constantly watches over us. Verse 4. He gives us physical and spiritual refuge. Verse 5 to 6. He is always at our side to defend us. Verse 7. He will take care of us at all time and in all places. Verse 8. Ikaw, Igsoon, kung problema ka, asa ka maduol, ayaw sa imong silingan kay basig libakon ka. The Lord defends. Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. Psalm 17 verse 8. Kabantay ka sa pagbantay sa inahan nga langgam sa iyang mga piso, patyon una nimo daan ang inahan, una nimo makuha ang piso. The Lord frees. The sea saw it and fled Jordan. He has driven back. Psalms 114 verse 3. The greatest example of liberation that we find and that is remembered in several Psalms is the departure of Israel from Egypt and its entry to Canaan. The Red Sea saw God and fled, verse 3. The Jordan River turned back, verse 3. The mountains and the hills sleep, verse 4. Ikaw, Igsuon, nakaangkon na ba ka sa kagawasan sa sala? Kagawasan sa pagtubag-tubag sa atong mama o papa? Kagawasan sa kagahapon nga na nahigo sa atua? Hinumdumi nga naay paglawom kaniya. The Lord hears and saves. Sa ating Panginoon na nasa langit na bayan, now He is our mediator and na nakikinig sa atin and willingly forgives us from all our iniquities. Nothing is too great for Him to bear, for He holds up worlds. He rules over all the affairs of the universe. Nothing that in any way concerns our peace
is too small for him to notice. There is no chapter in our experience too dark for him to read. There is no perplexity too difficult for him to unravel. No calamity can befall the least of the children, no anxiety harass the soul, no joy, cheer, no sincere prayer escape the lips, of which our Heavenly Father is unobservant or in which He takes no immediate interest. Pumalang to, dagang salamat. Check. So daghang salamat sa ato ang mga kabataan no. So nindot kayo tan-awon nga ang atong mga kabataan mo tindog din sa taas. Dayon mo represent sila kung unsa ang ilang gihatag sa ilaha mga igsoon. So by the next fourth Sabbath mga igsoon, sila gihapon ang magdala ana matag ikaupat nga Sabado sa bulan mga igsoon. So ato nga mga mama ug papa di nato na ikuan atong mga kabataan nga naa na gid sila part sa ato ang Sabbath school din sa atong iglesia. So nalipay ta mga igsoon nga sila nakapangsyon no, nakita nato nga sila nimpuyo sa pipila nga mga higayon mga igsoon, naglingkod og sila na pud atong gipaminawan nining kabuntagon pinaagi sa ilahang mga mensahe nga ginatun-an kay gituyo nako may igsoon nga gi-advance nako aron maka taas nga panahon ang ilang maistadihan. So sunod nga mga Sabado, fourth Sabbath mga igsoon, so ato lang gihapon praktisan ang ato mga kabataan. Alam mo kabalaka kay mag-advance man ta og send para maka-prepare po sila. So sa dugang pagtuon mga igsoon, hatag nato higayon kang Elder Julius Sinahon alang sa summary. Happy Sabbath mga kaigsunan. Salamat sa mga bata no. Gitagaan sila og tahas sa mga opisyalis diri sa iglesia. O gipanalanginan sila sa Ginoo. Ang teksto igsoon, unsa kay ang tema nato sa tibok semana? So si Jehovah maminaw no nga magluwas. Ang teksto nga solo makita sa Salmo 34:17. Managtuaw ang mga matarong si Jehovah managpatalingog magaluwas kanila gikan sa tanan nilang mga kalisdanan. Igsoon bisan sa man sa atong kapanahonan karon. Lili ta angay mabalaka, no? Pero kay tungod sa atong pagkatawhanon mabalaka kita. Eh mismo gani ako mabalaka gani ko, no? Kay tungod sa bation nimo bitaw nang matingala ka nga saon man nga wa naman tay bugas ugma. No, mabalaka beta na kanang wala na tay bugas ugma. Pero kung mosalig lang dito sa Ginoo, di lang ta magbagulbol sa Ginoo. Moabot ra gyud ang panalangin niya hatag sa Ginoo. Yara gyud tang luwason gikan diha sa mga problema. Muna mga kaigsunan, kay mismo sa Jeremias sa 12, akong pagkabasahon igsoon nag-ingon gyud si Jeremias. Walay kapuslanan o Ginoo kung makiglalis ako kanimo kay ikaw dili man masayo. So dili na taangay nga ato manlalison ng Ginoo kay tungod siya ang nagkontrol sa tanan. Mana kung wala man kay trabaho ugma luhod sa Ginoo, isalig sa Ginoo ang tanan. Kay bisan pa man sa akong na-experiensyahan kagahapon, ayun ako mga kauban ng mga trabante, wala naman tayo trabaho na ni. No? Pero akong silang ginan ko, ayaw mo pangutanan ako, pangutanan mo sa Ginoo. No? Kaya ang Ginoo ra may nagsaan. So man nga, agahapon akong gipangutana ang si Mr. Nang unsa may sunod among trabahon sa iyang tubag, naapa oy. So ako silang ginan, nalipay sila kay naa pa gid ay trabaho. Muna igsoon basta mo dangot lang ta sa Ginoo, ang Ginoo lang gid atong pangutanon. Kay di lang gid ta nato sila lison. Kay siya man ang tagiya sa tanan mga kaigsunan. Unya ang resulta sa atong kaluwasan pinagi diya sa sanktuaryo kay ang sanktuaryo sa yuta wala naman kundi si Kristo naman nga tuwa sa langit nga naa sa balaang dapit. Siya ang maghatag kanato og kaluwasan mga kaigsunan.
nga bisan pa man nga aduna kitay mga dagko nga problema, no? Kaya kung tawason ako ni Jeremias igsoon mo kini sa mga nakapadasig kanako bitaw. Kining Jeremias so diyang ako ni siyang gibasa. Ako padayon nun. Mao gini yang gingon sa Ginoo. Apan kinahanglan gayud nga pangutan-on ko ikaw bahin sa hustisya, no? Nganong nagmauswagon man ang mga dautan. Oh. Nganong nagmalampuson man ang mga limbungan, no? Mao ni mga pangutana ni Jeremias nga sa Ginoo. Gitanom mo sila o migamot sila. Mitubo og unya namunga gidayeg kanila apan ang ilang kasing-kasing layo kanimo. Ingon na pud si Jeremias, apan nasayod ka kanako mag-ingon ni Jeremias nga sa Ginoo. Apan nasayod ka kanako sa bersikulo 3. O Ginoo, naibalo ka sa akong gibuhat. Og nakita mo nga gimahal ko ikaw. Igsoon, moabot sa atong punto sa atong kaugalingon ba nga nangalagad ko, nagsimba ko, Miyerkules, Biyernes, Sabado, nagbantay ko sa imong kasaguan gini, pero ano wa man jud ko maasinso, no? Ingani si Jeremias, no? Nga grabe ang iyang pagpaningkamot, pero nakabot jud siya unang-una ba nga anong nadato ng mga tawhana nga mga dautan man ilang mga binuhatan, mga limbong man ilang binuhatan. Pero siya daw, nga nag-alagad sa Ginoo, ngano daw wala siya asinso, no? Kita, anong wala ang kita? Ako mismo, ako makayong kung anong animang ko, no? Pero sa diha nga nabasa na ko ni Igsoon, unsay tubag sa Ginoo sa iya, atong basahon ni Igsoon. Nag-ingon ang Ginoo, Jeremias, no? Kung makaluya kanimo ang pagkiglumba sa mga tao, unsa pa ka sa kabayo. Kini atong pagpangalaga ni Igsoon, lumba ni. Aduna tay dag-anan ani dito sa unahan. Mo na kung di ka kalahutay Igsoon, nga wa kay paniudto karong Sabado. Luya jud ka diya. Padulong jud ka sa pagkaluya. Apan kung musalig lang jud ka sa Ginoo, luwason ka niya Igsoon. Kay nagsaad biyang Ginoo sa Mateo 4:4, no? Madili mabuhi ang tao sa tinapay langaw kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kana Igsoon saligi na kana nga pulong maghihatag sa Ginoo. Sigurado nga di jud ka matiog ka gutom. Kun dili luwason sa Ginoo ang imong kalag. Mo na mga kaigsunan nga wa gid natoy laing dalangpanan kundi ang Dios lamang atoa sa langit mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta, no? Mo na igsoon nga kung unsa pa ka nga atong pagkalagad kung atong pakiglumba kabayo makalahutay pa kata nga tao palanggani ang atong gikalumba naluya na, no? Mo na kung nay mga pagsulay mga kaigsunan, mabitaw ni akong mga anak kung mamatay kay ko ninyo ayaw jud ko ninyo gilaki, no? Ayaw ko ninyo gilaki. Kaya nga no, natulog ra ko ana. Natulog ra ko. Ang inyong hilakan, ang inyong kaugalingon kung andam na mo sa pagbalik sa Ginoo. Amen, Igsoon? Amen, no? Mo gina atong hilakan ang atong kaugalingon. Samtang buhi pa tayo Igsoon. Ginoo, andam na ba ko? Mabakigsugat kanimo inigbalik nimo Dios. Kaysa matag adlaw sa akong kinabuhi, kanunay mo ako giluwas. No? Nga na Igsoon. Nga masinsaon yung paturaroy sa motor, luwason diya ka sa Ginoo. Wagi mo bangga nimo. No? Maski nagguyod ka sa imong motor, giluwas ka sa Ginoo sama sa experience ni Biko kagabi. No? Wala Igsoon basta mong salig lang yung ka sa Ginoo. Ang Ginoo mutubag yun ngana kanimo. Basta di lang nimo pangunahan ang Ginoo. No? Sama ni Jeremias, wa gid niya pangunahan ang Ginoo. Iya lang gipangutana ang Ginoo. Pero gitubag siya sa Ginoo. Tao pa lang ang imong ikalumba. Mag-unsa lang kung kabayo na. Di nakakalahutay sa mga dagko ng mga pagsulay. Nindot kay minsay kagabi so, no? Ang katong mga disipulo nga nagsakay sa sakayan. Gamay pa lang ang mga pagsulay. Ipangutana sila sa Ginoo.
hain naman ang inyong pagsalig. May kumpay pagampo. Check. Amen. So daghan kayong salamat no sa mga participants ni ining ikaupat nga Sabado. So nalipay ko kay na maigsoon nga una-una nako nga murag mingaw pa man didto pa ko sa taas, pero pag anhin ako maigsoon ang akong participants sa Sabbath school naana tanan dinhi. So lipay kayo ko nga mas nindot man mga bata hatagag mga bahin noon kay magsayuman no, wala pa nagsugod o wala pa 8:30 na ana sa tanan dinhi. So intact na sila. So nakaingon ko wow, ganahan ko ani. So nindot man gud nang magdala ka o usa ka ingon ani mahimo kang superintendent nga igsoon, dayon imong mga participants intact na tanan. So nakaingon ko okay kayo, imin kayo. So nalipay ko may igsoon nga by the next fourth Sabbath mahatagan gyapon ako bahin ang atong mga kabataan. So prepare lang gingnan ako sa ganiya nga dili man sa tanang panahon nga promotional lang ka permente, naabot pud ka sa kuan, lesson, naabot kay prayer, pwede pud ka mukanta. So ako silang giingnan nga mag-study lang kanunay. So ninhi gayuna mga igsoon, ang ato ang song leader mohatag sa closing song og sa ato ang closing prayer ihatag kini ni Sister Shane Rivero. Og ako ang inyong presider nining ikaupat nga Sabado sa bulan, Brother Vincent Colintas og may buntag ug happy Sabbath ka natong tanan. For our closing song, hymn number 289, Blessed Assurance, Jesus is Mine. Let's all stand. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the verse on my side, angels descending, peace from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Let's pray. Dear Jesus, we praise you and we thank you for the holy Sabbath day that you have given us. Thank you for the lesson and learnings that we have received today. May those messages will be implanted in our hearts and minds so that we can apply it in our daily living. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Check. So may buntag day mga igsoon no. So isip nga nako sa communication nining atong iglesia, ako lang ipahibalo kanatong tanan nga karong February 24, tama ba Elder Bernard? February 24.
Sabado kana mga igsoon ang atong mga deacon o deaconesses nga wala pa na ordain o apil ang atong mga elders nga didto ta sa Davao Mission sa Function Hall ba? Conference Hall didto ta ninyo dala ang inyong tibuok pamilya mga igsoon kay adunay ordination nga pagkahimuon. Tanan membro sa inyong panimalay inyong dalon dito o magbalon lang pod mo isip nga paniudto. O sa karong February 4 ba to? Na akong cellphone ng udring. February 4 mga igsoon, naay pipahigayon nga seminar ang The Adventist Men. Unsa man ang The Adventist Men mga igsoon, mga Adventist Men ang mga kalalakihan sa atong iglesia. Adunay seminar nga pagahimuon dito sa Ipa Hills. Ang Ipa Hills mao na ang Sebres kaniadto, karon nahimo na siyang Ipa Hills. Kadtong mga naay mga motor nga mga kaigsuonan nga didto taninyo sa Ipa Hills karong February 4 kay ang 3 Sabado man na. So 4 siya Domingo naatay mga officers ana sa City TMO o basin unya sa mga LTO nga gipa-invite ng mga speaker. Holdi na siya magsuon. So kinsa tong interested nga mo join sa The Adventist Men nga katong mga kalalakihan nga bisag walay motor ug naay mga motor para makabalota sa traffic laws o mga traffic sign o gayon sa mga marshal mga igsoon. So ginahangyo nga ang mga membro or mga kabahin sa Adventist Men sa Ipa Hills ta karong February 4 adlaw kana siya nga Domingo, bring your own baon. Mayong puntag.